Okay, magandang araw mga lods. So, isang panibagong video na naman. So, sa video ito, ipapakita ko lang, i-flex ko lang sa inyo yung mga suggestion nyo. Na palitan ko raw yung yung ganon, spaghetti yung wiring, palitan ko yung isisi. So, yun, unti-unti nang nagkatotoo yung mga lods, yung mga suggestion nyo. So, napalitan ko na yung natin, yung black na solar charge controller, yung may nakalagay na MPPT 100A pero hindi naman totoong MPPT. So, pinalitan na natin ng totoo talagang MPPT. So, ito yung ipapakita ko, ito yung parang siguro ito 90% na build ko na to. 90% in progress na build ko mga loads. So, dalawang solar charge controller na LE-Joy 600 watts. At saka bawat controller mga loads, nilagyan ko na lang ng meter bawat controller. So, makikita natin yung bawat harvest ng bawat panel. And then, yung mga spaghetti wires, so nilagay na natin sa cable tray. Or cable duct, anong tawag dito. Basta ganun. Nilagay na natin. Na-arrange na. And then, yung mga breakers natin, nakalagay na sa box. Nakalagay na sa box. So, mas maganda na tingnan. Medyo malinis-linis na rin. And then, yung inverter natin, inurog ko konti. So, yan. Yun pa rin. Pinaka-major lang naman na naiba dito is yung boxes at saka yung solar charge controller. At saka yung yung setup ko pala mga loads, walang LBD. Kasi sa ibang mga setup, mahilig sila maglagay ng LVD at saka HBD. Low voltage disconnect at saka high voltage disconnect. Hindi ako naglalagay ng ganun. Kasi pinapaubaya ko na sa baterya natin dito, sa baterya na DIY natin. Kasi yung baterya natin, gumamit tayo ng Smart BMS from Dali. Yung black edition ng Dali, Smart BMS yung ginamit natin. So may settings doon na pag bumaba na yung voltahe ng baterya, so automatic siyang mag-cut off yung discharge niya. Hindi na siya magdi-discharge. Tapos kung fully charged naman, matik siyang mag-cut off yung charging niya. Tapos magbabawas na rin ng harvest yung panel. Or depende kung malaki yung load dito, kasi pag fully charged na yung battery, direct na dito sa inverter. So kung ilan na lang yung ginagamit na mula sa inverter or load, kasi fully charged na yung battery, so yun na lang ang i-harvest niya. Kasi direkta na siya papuntang inverter. Tsaka yung error 5, wala na. Solved na yun mga lods, yung error 5. Proven na ito lang ang solution yan, yung dalawang charge controller natin. At saka may dalawang panel tayo dun sa taas. 600 watts, dalawang 600 watts. Dito yung isang 600 watts, dito yung pangalawang 600 watts. So, iba-iba sila ng solar charge controller. Kasi isang 600 watts lang ang kaya dito sa controller natin. Tsaka yung isang controller natin nakapag-harvest ng 560. Pasensya na, may mga aso. Medyo maingay dito sa amin. May aso sa kapitbahay. So, nakapagtala tayo ng bawat panel ay 560 watts yung naha-harvest. Yun. Yung battery pala natin is maliit lang. 43 EH 24 volt system lang. Madaling mapuno. Sa isang umaga siguro, lang, isang oras mahigit lang napuno na. Lalo na kung walang load. For 2 hours siguro, kahit may load, mga 2 hours, puno na yung battery natin. Kaya yung kadalasang na-harvest sa panel natin, dinedirekta na dito sa inverter natin. Gaya ngayon, malapit na ring mapuno.
siguro mga 8 p.m. 8 a.m. pa ngayon. 8 or 7. So, mga ganong oras pa ngayon. So, malapit na rin napuno. Siguro mga 9 puno na tong baterya na to. So, halos lahat ng harvest natin, so, direkta na dito sa inverter. Sinadya ko rin to na pinataasan ko talaga yung yung panel natin para pag fully charged na, direct na yung na-harvest papuntang inverter. So kung ilan lang yung load ng inverter, yun lang ang harvest. So hindi maximum, hindi iinit yung mga wires, MC4 connector, kasi paunti-unti na lang. Dito na lang sa kung ilan yung load natin. Compare kung halimbawa malaki yung battery, so palaging nagcha-charge ng maximum na harvest. Pero balak ko naman na magdagdag talaga ng battery. Kaso wala pong pera ngayon. Nag-iipon pa mga loads. Wala tayong pera. So pineflex ko lang yung yung setup ko na walang LVD at saka walang HBD. Di naman talaga kailangan ng LVD at saka HBD, basta smart battery. Instead na gumamit kayo ng LVD at saka HBD, bumili lang kayo ng smart battery para mas less yung komplikado ng ng wirings mo, kasi less maintenance din. Pag masira yung LVD, KO yung system mo, o kaya masira yung HBD, so KO pa rin yung system mo. So as much as possible, gumamit ka ng less, or paliitin mo yung or pakontiin mo lang yung components mo. Simplify. Mas maganda pag sinisimplify mo lang para less maintenance. Kaya ito nangyari mga lods. Salamat sa mga suggestions. So pag magkapera tayo, battery na naman at saka solar panel. Okay, yun lang mga lods, pinapakita ko lang sa inyo. Baka may gustong gumaya nito. Kasi yung purpose naman dito sa paggawa natin ng video is hindi lang naman compilation lang. So para din to sa mga gustong gumaya or mag-DIY. Yun mga lods, maraming salamat. So pag umabot kayo sa puntong ito mga lods, makahingi sana ako ng subscribe at saka pakipindot na rin ng notification bell natin para updated tayo sa mga video natin. Maraming salamat mga lods. Bye bye.